Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video, paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Bagong laruan na naman para sa akin? Nalalaki ang mga mata sa tuwa ni Vladimir na makita ang malaking kahon na ipinadala sa Sweet Angel Orphanage. Ayon sa nakalakip na note doon ay para daw iyon sa kanya. Ipinadala nila Mr. and Mrs. Choi, ang mag-asawa na malapit nang umampun sa kanya. Ang bait talaga ng aampon sa'yo, Vladimir? Ngiting-ngiting wika ni James. Kasakasama niya ito at ang isang kaibigan pa nilang si Charles nang ipatawag siya ng madre at sabihin na may bagong delivery raw para sa kanya. Tinignan niya si James. Wala namang halong inggit siya na nakikita sa mukha nito. Mukhang puro na saya lang talaga ang nakikita niya doon para sa kanya. Mabait din naman ang aampon sa iyo ah. Alam ko, pero hindi ganito si Mama Esmeralda. Hindi ako spoiled sa kanya. Hindi naman sila nagrereklamo ako dahil hindi ko rin naman gusto ma-spoiled. Pero nakakatuwa talaga mga aampon sa'yo, Vladimir. Mahal na mahal ka talaga nila. Parang nung isang buwan lang nang bumisita sila muli rito, ay nagpadala sa'yo ng ganyan din karami na laruan. Napangiti si Vladimir nang maalala. Tama si James. Noong nakaraang buwan nga lamang, bumisita muli ang mga aampon sa kanya sa Sweet Angel Orphanage. Sa 6 na magkakaibigan na bumisita sa orphanage, na halos naging tirahan na niya simulat sa pulbata pa siya, ang mag-asawa ang madalas na bumibisita ng paulit-ulit. Matagal ang proseso ng pag-aampon kaya naman kahit matagal na nang makapili ang mga magkakaibigan ng batang aamponin, ay hindi pa rin siya maaaring madala na mag-asawang Mr. Woo Jun Choi at Mrs. Sun Hee Choi sa Korea kung saan nakabase ang mga ito. Unang kita pa lang sa kanya ng mag-asawa ay gusto na ng mga ito na ampunin talaga siya. It was love at first sight, ayon sa mga ito. Ganoon din naman siya sa mga ito. Ang mag-asawa yata ang pinakamabait sa lahat ng magkakaibigan na bumisita sa Sweet Angel Orphanage noon para subukan na mag-ampun. Ayon din sa kwento ay ito talaga ang may pinaka-interes na mag-ampun at nagpasimuno sa mga kaibigan nito na mag-ampun din ng mga bata. Kinukonsidera ni Vladimir na napakaswerte niya para siya ang mapili ng mga ito. Punong-puno na ang cabinet ni Vladimir ng mga laruan dahil halos buwan-buwan nga na nagpapadala ang mga ito. Bukod pa roon, sa ilang beses na personal na dinadalaw siya ng mga ito, ayon sa mga ito ay wala naman daw problema dahil malapit lang ang Korea sa Pilipinas. Madalas na dumadalaw ang mga ito sa kanya doon kahit hindi pa tapos ang paglalakad ng mga papel para maampun siya. Kagaya ng nakaugalian ay pinamigay din ni Vladimir ang mga iyon. Inabutan niya si James ng ilan at ganoon din si Charles. Pero hindi kagaya ni James ay tumanggi si Charles. "Huwag mo nga akong gawin na charity, Vladimir." Tila nagalit pa ito nang pilitin niya. "Yun ba ang iniisip mo sa tuwing mamimigay ako ng laruan? Hindi ko kailangan ng mga laruan." Nakaingos pa na wika nito sa kanya. "Kaya lang naman ako nandito ay sinamahan lang kita. Huwag mo akong kaawaan." Kumunot ang noon ni Vladimir. Sanay na siya sa bruskong ugali ng kaibigan. Sa 5 naging malalapit niyang kaibigan sa Sweet Angel Orphanage, si Charles ang pinakakakaiba ang ugali sa kanila. Masyado kasing mainitin ang ulo nito. Hindi naman din niya masisisi ito. Sa kanilang 6 na magkakaibigan, si Charles ang may pinakamahirap na pinagdaanan. Mahirap din naman ang pinagdaanan ng iba pero kakaiba ang kay Charles. Saksi siya sa mga nangyari dito noong una itong dalhin sa Sweet Angel at nang ilang beses itong binalak na ampunin pero hindi rin kinukupkup sa huli. Naiintindihan niya kung bakit madalas na mainit ang ulo ni Charles. Kilala niya ito ng husto dahil kagaya ng kaibigang si Philip, sanggol pa lamang siya nang una siyang dalhin sa Sweet Angel Orphanage. Ayon sa mga madre, dinala daw siya doon ng kaibigan ng kanyang ina ilang araw matapos siyang maipanganak.
Namatay daw kasi ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. At bago pa raw malaman ng kanyang ina na buntis ito, ay namatay daw ang boyfriend nito sa isang car accident. Patay na din ang kanyang ama. Wala na rin daw itong iba pang kamag-anak at tanging sa kaibigan na lang ng kanyang ina na ibigay. Dahil hindi siya kayang buhayin nito, dinala siya nito sa bahay ampunan. Maayos naman na naging buhay ni Vladimir sa bahay ampunan. Ngunit sa tinagal-tagal niya doon, walang kahit na sino sa mga dumalaw ang nagkaroon ng interes na umampun sa kanya. Hanggang ngayon, maswerte pa din siya dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, isang napakabait na mag-asawa pa ang aampun sa kanya. Mabait din naman ang ibang tao na mag-aampun sa mga kaibigan niya pero iba talaga ang pakiramdam niya at pakiramdam ng mga ito sa kanya. Alam ko nararamdaman niyo sa akin, Vladimir. Hindi niyo ako dapat nakaawaan. Maliwanag ba? Ramdam ni Vladimir na tila mababasag ang boses ni Charles. Napabuntong hininga siya. Naalala niyang minsan na nasabi sa kanya ng kaibigang si Philip na baka raw dahil ganoon si Charles, kapag binibigyan ay naiinggit ito. Ilang beses na kasi ito nagkakaganoon sa tuwing bibigyan niya ito ng ilang gamit na padala sa kanya ng magara na mga mag-aampon. Hinawakan niya ang balikat ni Charles. Ngumiti siya. Hindi ko talaga iisipin yun. Maswerte tayo eh. Sa lahat ng mga bata sa Sweet Angel, tayo magkakaibigan ng masaswerte. Aampunin tayo ng mga banyaga. Hindi lang basta mga banyaga, mga mayayaman at kinikilalang tao sa kanilang bansa. Hindi tayo dapat kaawaan. Hindi mo rin dapat iniisip na yun ang iniisip ko sa'yo. Maliwanag din ba? Tumango si Charles. Hindi naman maiiwan si Charles sa ampunan. May aampun din dito. Isang sikat na pintor sa bansang Italia. Hindi man kagaya ng ibang aampun na madalas na binibisita pa rin ang aampunin ng mga ito, ay mukhang maayos naman ang aampun kay Charles. Isama pa na hindi naman papayagan ng officers ng ampunan kung malalaman ng mga ito na hindi makabubuti para kay Charles ang aampun dito. Lahat ng aampun ay tinitingnan din ng karakter bago payagan na umampun ng isang bata. Magiging maayos ang buhay ni Charles. Ganon din ang mga kaibigan niya at lalong-lalo na siya. Ramdam na ramdam niya ang kanya. Nananabik si Vladimir sa kanyang hinaharap. Nagpahanda pa mga aampun kay Vladimir sa malaking bahay ng mga ito sa Seoul, South Korea sa araw na nagawa na siyang dalhin ng mga ito doon. Opisyal na siyang naampun. Inimbita ng mga ito mga malalapit na kaibigan nito sa bansa para ipakilala siya. Inanunsyo din ng mga nag-ampun sa kanya na nais ding gawin ng mga itong legal ang pag-ampun sa kanya. Ibibigay na mag-asawa ang apelyido ng mga ito para sa kanya. Walang pagsidlan ang saya ni Vladimir. Napakaswerte talaga niya sa mag-asawa. Pinangako niya na susuklian niya ang lahat ng ibinigay ng mga ito sa kanya. Naramdaman talaga niya na mahal siya. Napakaganda ng trato ng mga ito sa kanya. Matatapos na ang kasiyahan nang dumating ang isang bisita na kanina pa inaasahan ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito, ay ang mag-asawa daw ang pinakamatalik na kaibigan ng mga ito. Matatapos na ang kasiyahan nang dumating ang isang bisita na kanina pa inaasahan ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito, ay ang mag-asawa daw ang pinakamatalik na kaibigan ng mga ito. Magkababata daw kasi ang kanyang ama at ang lalaki sa mag-asawa. Nakita nga agad niya ang closeness ng mga nag-ampun sa kanya at sa bagong dating na mag-asawa. Nagyakapan pa ang mga ito na parang kahit tagal na hindi nagkita. Ipinakilala ng mga nag-aampun sa kanya ang mag-asawa. Pleased to meet you. Nakangiting wika ni Vladimir sa wikang Koreano. Ganoon din kami sa iyo, Vladimir. Nakangiti pang wika ng babae. Kumunot ang noo ni Vladimir. Simula nang malaman niya na aampunin siya ng mag-asawang Koreano, ay sinikap niya na mag-aral ng lengguaheng Korean at mas magaling pa sa wikang Ingles. Tuwing dumarating ang mag-asawa para dalawin siya, tinuturuan siya ng mga ito. Pinadalhan din siya ng mga ito ng Korean dictionary para lalo siyang maging bihasa. Hindi masasabi ni Vladimir na ganoon na siya kabihasa pero sinisikap niya. Kaya nagulat siya na kausapin siya ng kaibigan ng magulang sa wikang kinalakihan niya. Marunong po kayo magsalita ng wikang Pilipino? Ginulo ng babae ang buhok ni Vladimir. Kagaya mo'y Filipina din ako. Ako ang dahilan kung bakit ninais ng mami mo na mag-ampon sa Pilipinas. Magkaibigan kami. Nagustuhan niya mga ugali ko kaya naman nanabik siya na mag-ampon din ng isang kalahi ko.
Napatango-tango si Vladimir. Kung ganoon ay kailangan pala niya magpasalamat ng malakas sa babae. Ito ang naging daan kung bakit napunta sa Pilipinas sa mga magulang. Ito din ang dahilan kung bakit nagaya ang kanyang mga magulang sa iba pang kaibigan nito sa ibang bansa para mag-ampon din kagaya ng mga ito sa bansang sinilangan pa niya. Kaya magkakaroon din ng maayos na buhay ang kanyang mga kaibigan ay dahil sa babaeng ito. Akmang magsasalita na si Vladimir na biglang mula sa likuran ng mga ito ay may lumabas na batang babae. Sa tansya niya ay nasa 4 na taong gulang ang babae. Siya nga pala, gusto ko rin na makilala mo ang anak ko, si Aryan. Pinaharap nito ang tila nahihiya pang anak nito sa kanya. Anak, meet your Kuya Vladimir. Say hello. Sandaling tinitigan siya ni Aryan. Pagkatapos ay yumuko na tila bahiyang-hiya. Hello. Ngumiti si Vladimir. Umupo siya para maging magkasimpantay sila nito. Annyeonghaseyo. Ara. Kumunot ang noo ni Aryan. Ara? Nickname ko sa'yo. Hindi may paliwanag ni Vladimir ang kanyang nararamdaman sa bata. Maganda ang bata. Hindi man kamukha ng ina ay may kakaibang ganda na taglay ito. Makikita mo iyon kahit bata pa ito. Napaka-cute nito sa suot nitong pink na bestida at naka-pigtails na buhok. Tila kay sarap din na pisilin ng matatabang pisngi nito. She looks so cute and adorable. Gusto na agad niya ito sa unang kita niya pa lang dito. Tumingin ito sa ina nito na tila nagtatanong kung ano ang kailangan nitong gawin. Gusto mo bang maglaro tayo, Ara? Ramdam niya na naiilang sa kanya ang bata, pero gusto niyang makasama ito, makalaro. Nag-iisa na lang siya ngayon, hindi kagaya noon sa Pilipinas na marami siyang kaibigan. Gusto niya maging kaibigan at mapalapit kay Ara. Tumingin muli sa kanya si Aryan. Tinitigan siyang mabuti na tila iniisip ba kung tama ang makipaglapit ito sa kanya. Inilahad ni Vladimir ang kanyang kamay. Nag-alilangan pa rin ang bata pero kapag kuwan ay tinanggap nito iyon. Nakapaglaro siya kay Aryan. Sa mismong araw na nakatapak siya sa Korea ay nagkaroon agad siya ng bagong kaibigan. He is indeed lucky. Lumipas sa mga taon, kagaya ng inaasahan at kinapapanabikan ni Vladimir ay naging maganda nga ang kanyang buhay sa piling ng mag-asawang Choi. Binigyan siya ng mga ito ng marangyang buhay. Pinag-aral siya ng mga ito sa pinakamagandang paaralan sa Korea. Nang sabihin din niya ang naisin niya na makapag-masteral sa Amerika, ay pumayag din ng mga ito. Nasabik pa nga ang mga ito dahil yun talaga ang gusto at plano ng mga ito para sa kanya. Sinabihan siya ng mga magulang na balang araw ay siya daw ang magmamana ng negosyo ng mga ito. Kaya kakailanganin niya talaga yun. Para suklian ang lahat ng bagay na ibinibigay sa kanya na mag-asawa, nagsikap si Vladimir ng mabuti. Tinapos niya ang kolehiyo na may mataas na marka. Mataas din ang honor na nakamit niya. 22 taong gulang siya nang makatapos siya ng kolehiyo. Kasunod noon, ay nag-apply siya sa Harvard Business School para mapalawak pa ang kanyang pinag-aralan. Swerte naman na natanggap siya. Sa kasalukuyan ay 1 taon na din siyang nag-aaral doon. Bakasyon niya lamang ngayon kaya nagawa niyang bumalik muli sa Korea. Bukod sa pagbisita sa mga magulang, importante din para kay Vladimir ang bisitahin si Aryan. 17 taong gulang na ngayon si Aryan. Kagaya ng naiisip niya noong bata pa ito. Lalaki talaga itong maganda. Namanan nito sa ama nito ang maputi at makinis na kutis, pati na rin ang singkit na mga mata nito. Ang mahinhin at feminine na ugali naman nito ay minana nito sa ina. Maitim, mahaba at malaseda rin sa kintab ang buhok ni Aryan, kagaya ng ina. She looks so simple, yet so perfect. Nanatili pa rin naman sila na magkaibigan ng dalawa sa nakalipas na taon. Kayang aminin ni Vladimir na kaya gusto niyang bisitahin at importante para sa kanya na gawin iyon ay dahil importante sa kanya si Aryan. Namimiss din niya ito. Nakakapag-usap rin naman sila kahit nasa ibang bansa siya, pero hindi ganoon kadali. Hindi pa kasi ganoon kabago ang teknolohiya ngayon. Nakakapag-usap sila sa telepono pero madalas na sandali lang. May kamahalan din kasi ang pagtawag mula sa ibang bansa. Kahit mayaman sila ay hindi naman gustong maging abuso sa mga magulang kaya madalas ay tinitipid din niya ang baon. Isama pa na hindi rin mahilig sa mga ganoon si Aryan.
Kaya naman nasabik si Vladimir ngayon na nakabisita muli siya. Ngayon ay maaaring makita at makausap na niya ng matagal si Aryan. Nang dumalaw siya sa bahay ng mga ito, ay sinabi ng ina nito na nasa eskwelahan ng dalaga. Sinabihan siya ng ina nito na kung gusto niya makita at makasama agad ang dalaga, ay maaaring sunduin niya ito doon. Ginawa ni Vladimir ang sinabi ng ina ni Aryan. Sunundo niya ito at naging madali lang naman iyon sa kanya. Nakita agad niya si Aryan pagkalabas nito ng eskwelahan. Vladimir? Nakarating ka na pala. Wika ni Aryan nang makita siya nito. Niyakap niya ito dahil na rin sa sobrang saya na makita niya muli ito. Madalas na nag-uusap sila sa wikang Pilipino dahil kinasanayan na rin naman iyon ng dalaga. Kahit sa Korean nakabase ay sinasanay pa rin ito ng inang Pilipina na matuto ng lengguwahe nila. Namiss kita, Ara. Wika niya habang nakayakap dito. Gumanti din naman ang kaibigan ng yakap. Pero hindi kasintindi ng kanya. Naintindihan niya kung bakit ganoon. Sadyang mahihiyain si Aryan kaya naman kahit matagal na silang magkakilala ay hindi pa rin ito komportable sa kanya. Ayon dito ay ganoon daw ito sa lahat ng lalaki at ilan din na kaibigan ng mga babae. Sa katunayan ay kakaunti lang talaga ang kaibigan nito. I missed you too, Vladimir. Matipid lang na ngiti ni Aryan nang bitawan niya ito. Pero malaking bagay na kay Vladimir iyon. Nakangiti pa rin naman ito. Masaya siya na nagagawa niyang pangitiin ito. Isama pa na kagaya niya ay namiss din siya ni Aryan. Pinapahalagahan niya ng husto iyon. Ipinamulsa ni Vladimir ang kanyang mga kamay. So, would you like to have some snacks with me? You know, catching up? Sandaling bumakas sa mukha ni Aryan ang pag-aalinlangan pero pumayag din ito sa gusto niya. Nagpunta sila sa isang cafe. Tila sila magkarelasyon na nagde-date doon. Halos si Vladimir lang ang nagsasalita sa buong pag-uusap nila ni Aryan. Hindi naman sa hindi niya pinagbibigyan na magsalita si Aryan. Sa totoo lang ay nagtatanong din naman siya dito pero sadyang mailap at a girl of a few words lang talaga ang babae. Sumasagot naman ito pero tila wala itong interes. Pero kapag nagkukwento naman siya ay ramdam niya na nakikinig ito sa kanya. Masasabi ni Vladimir na marami siyang dahilan para ma-turn off kay Aryan dahil na rin sa tila kawalan nito ng interes na kausap siya. She seems so boring pero kahit naiisip at ilang beses na niya iyong pinagsiksikan sa kanyang sarili ay ayaw pa rin pumasok noon sa katawan niya. Malakas ang isang bahagi na nagsasabing gusto niyang makasama si Aryan. Gusto niya makita ito. Gusto niya si Aryan. Hindi sigurado ni Vladimir kung paano nagsimula pero alam niya na gusto niya ito. Gusto niya ito palagi makita at makasama. Sa kabila ng lahat, masaya din siya na makasama ito. Marami namang babae ang nakilala at naging kaibigan ni Vladimir pero madalas ay ito pa rin ang iniisip niya. Kahit noong bata pa sila ay ilang ito sa kanya. Gusto niya pa rin na ipilit ang sarili dito. Palagi niyang iniisip na kaya ganoon ay dahil sadyang mahihain talaga si Aryan. Ganoon din naman kasi ito sa mga kaibigan nito sa Korea. Pero pumasok na din naman sa isipan niya na hindi dapat ito maging ganoon sa kanya. Bata pa lang ito ay magkakilala na sila. Nakikipaglaro siya dito palagi. Madalas pa nga na dinadalaw niya ito sa bahay ng mga ito. Hindi basta-basta ang pagsasama nilang dalawa ngunit sa kabila ng pagtataka, isinantabi na lang iyon ni Vladimir. Alam niya na mali kung pipilitin niya si Aryan na magkagusto din sa kanya. Gayong ramdam niya na wala itong interes sa kanya. Kaya naman kahit masasabing nasa tamang edad na din naman sila, hindi niya pa rin masaba dito ang nararamdaman. Natatakot siya na baka mahirap para rito na tanggapin iyon o hindi kaya ay mailang ito. Isama pa na baka nga bata pa ito kaya ganoon din ito. May kalakihan din kasi ang age gap nila, 6 na taon. Ngunit kahit ganoon pa man, aantayin ni Vladimir ang pagkakataon niya. Umaasa na nga lang siya na sana ay magkaroon din siya ng lakas ng loob. Gawa na rin ang takot sa maaaring isagot sa kanya ni Aryan. Kung sakaling umamin siya, gusto niya ito pero kapag lalo pang hindi naging maganda ang relasyon nila, kapag ginawa niya iyon, paniguradong magiging malaking pagsisisi para sa kanya. Mag-alas 11 na ng gabi na makauwi si Vladimir sa bahay nila. Kakatapos lang niyang ihatid si Aryan. Pinasamahan kasi ito sa kanya ng mga magulang nito sa debut party ng kaibigan nito.
Siya ang naging escort nito sa party. Kagaya ng dati ay nagkaroon siya ng masayang oras. Kahit na ba hindi niya kaedad ang mga dumalo sa party. Hindi siya gaano nakaka-relate sa pinag-uusapan ng karamihan at kagaya pa rin ng dati si Aryan sa kanya. Ilang pa rin ito sa kanya. Ngunit basta kasama niya si Aryan ay masaya siya sa kabila ng pagtrato nito. Nagulat si Vladimir na makita niyang gising pa rin ang kanyang mga magulang na tila ba inaantay ang pagdating niya. Nasa malaking living room ito ng bahay. Kapwa pa maganda ang ngiti ng mga ito. Pinaupo siya ng mga ito sa sofa kaharap ng kinauupuan ng mga ito. So, how's the party? How's Aryan? Did you two have a good time? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Ngiti-ngiti ito. Sinagot niya ang mga magulang. Good to hear then. I love it when you spend time with her, Vladimir. I'm having the best time of my life too when I'm with her, Yuni. Kahit na madalas parang sibi lang niya akong ituring okay lang. Wala ganoon yata talaga kapag nagmamahal, nagpapakamartir. Tinatanggap lahat basta makasama lang siya. Tumangutang ang dalawa. Kapag kuwan ay sumeryoso mukha ng dalawa. Nagsalita ang kanyang ama. Adil, we want to talk something important about you. Kumunot ang noo ni Vladimir. Is that why you're still awake at this time? Is that really important? It is. We know we can talk about it some other time, but because we already have a hint of how you are feeling with Aryan, I think we can discuss it now. So, it's about me and Aryan? What is it? Tumingin muna ang kanyang ama sa asawa. You and Aryan, we want you to be together. We actually have arranged your marriage. Nabigla si Vladimir sa narinig. What are you talking about, Abhiji? Are you serious? Tumango ang kanyang ama. When we are young, Minho and I had discussed that we want our children to end up being together. It was just meant not to be serious until we have you and their company in distress. Kumunot ang noo ni Vladimir. Kagaya nila ay mayaman at makapangyarihan din ang pamilya ni Aryan. May malaking kumpanya din ang mga ito sa Korea kagaya ng mga magulang niya. What do you mean? I helped their company, not because Minho and I are best friends. It was because he gave Aryan a bargain. We saw the fondness you have from Aryan. We thought that it would be a good if we have arranged for you to be married to her. Minho's family loves you too. We wanted you both for each other, so we can officially be one whole big, happy family. But isn't that unfair? Lumapit sa kanya ang ama. Hinawakan nito ang balikat niya. Arranged marriages usually happen in Korea, Vladimir. Me and your mother, we are also product of that. We did just fine though. We are happy. I know, it might not be a good news to you since you are not used to this culture, but because we saw how happy you are when you are with Aryan, we agreed. Tumango-tango si Vladimir. You're right. I like Aryan. So for me, there wouldn't be any problem. But did Aryan know about this? How did she react? Did she accept it? Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Minho and Joanna already talked about it with her. They said she did accept it wholeheartedly. There wouldn't be any problem, Vladimir. Sa mga sinabing iyon ng magulang, ay nabuhay ng loob si Vladimir. 3 araw makatapos aminin ng kanyang mga magulang ang totoong estado nila ni Aryan, ay niyaya niya itong lumabas. Gusto niya makausap ito tungkol sa inamin ng kanyang mga magulang. Gusto niyang personal na marinig mula rito kung ano nga ba talaga ang nararamdaman nito para doon. Luckily ay pumayag naman ito. Dinala niya ito sa Seoul Tower, isang national landmark sa Seoul, South Korea. Maraming attractions at lugar silang mapupuntahan doon, kaya doon niya napili na dalhin si Aryan. Habang naglalakad sila, paakyat noon ay hindi napigilan ni Vladimir na hawakan ng kamay nito. Naramdaman niya na bahagya pang nanginig si Aryan sa ginawa niya. Tumingin ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Hindi ka ba naiinggit sa kanila? Halos lahat kasi ng umaakyat doon ay tila magkarelasyon dahil magka-holding hands. Hindi nagsalita si Aryan.
Nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Ngumiti si Vladimir. Inilapit niya lalo ang sarili sa dalaga at hinawakan ng pisngi nito. Huwag kang matakot, Ara. Vladimir? Ay, bumuntong hininga ito. Nahihiya ako. Hindi dapat natin ginagawa ito. Hindi nga ba? Tinatigang muli siya nito ng mabuti. Hindi pa naman opisyal ang engagement natin. Kung ganoon ay totoong alam mo na? Kailan mo pa nalaman? Last month. Maikling sagot lang nito. And you're okay with it? Kahit na inamin na sa kanya ng mga magulang ang naging sagot ni Aryan, gusto pa rin niya na makasigurado. Kahit gusto niya, ito ay ayaw din naman niya na ipilit ang sarili dito. Gusto niyang sa bibig mismo ni Aryan niya marinig na maayos lang dito ang lahat. Worst can be fabricated, lalo na kapag gustong-gusto ng taong nagsabi ng mga iyon na marinig ang mga ganoon. You're a nice guy, Vladimir. Sino ba naman ang taong hindi magkakagusto sa'yo? Sapat na ang mga salitang iyon kay Vladimir para masigurado niya na tanggap na nga ni Aryan ang pakikipagkasundo sa kanila. Lumawak ang ngiti ni Vladimir. Thanks for the credit, Ara. Well, I'm not just nice. Kaya din naman ako ganito sa iyo dahil gusto kita. Matagal na. Bumakas ang pagkagulo sa mukha ni Aryan. Bata ka pa'y crush na kita. You are really cute. Adorable. Madalas kitang dinadalaw sa bahay niyo. Hindi dahil magkaibigan ng mga magulang natin o dahil pareho tayo na nagsasalita ng wikang Filipino. Iyon ay dahil gusto ko na mapalapit sa iyo. Gusto ko makita ka palagi. Makasama ka. Inaabangan ko talaga ang bakasyon na ito dahil namimiss kita ng gusto. Kapag kasama kita, may hindi maipaliwanag na damdamin sa puso ko. Hindi naman katakataka iyon. You're really pretty. Lalo na ngayong nagdadalaga ka na. But that's not just the point, Ara. Marami na akong babaeng nakilala, nakasama. Marami na ako nakita na masasabing mas maganda pa kaysa sa iyo at tila madali lamang na makuha. Pero sa tuwing iniisip ko na makipagrelasyon sa kanila, hindi ko magawa. Kapag naiisip ko ang salitang girlfriend, ikaw palagi ang lumalabas sa utak ko. Kahit madalas na mahihain at ilang ka sa akin sa kabila ng pilit kong paglapit ng sarili sa iyo, hindi ko pa rin mapigilan na magustuhan ka. Pero sa tingin ko, hindi lang talaga kita gusto. Napakatindi nitong nararamdaman ko para sa iyo, para masabi ko na gusto lang kita. I think I'm in love with you. Naramdaman ni Vladimir na natigilan sandali si Aryan, pero maya-maya ay kiming ngumiti lang ito. Kung ganoon ay mabuti. Kumurap si Vladimir. Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Hindi mo naman ipinilit ang sarili sa akin, Vladimir. Isama pa na na-appreciate kong nararamdaman mo na iyan sa akin. Mas makabubuti sa relasyon natin iyon, di ba? Pero ikaw, ganoon din ba ang nararamdaman mo sa akin? Alam ko nalikas sa iyong pagiging mahiyain pero gusto din naman kita, Vladimir. Putol ni Aryan sa akmang sasabihin niya. Tila may tumugtog na malakas na banda sa puso ni Vladimir. Napakasaya niya sa kaalaman na gusto din siya ni Aryan. If that's the case, we are officially together now? Ngumiti si Aryan. Hindi na iyon kimi ng ngiti lang pero hindi naman ang klase ng ngiti na umaabot na sa mata nito. Pero para kay Vladimir ay sapat na iyon. Kung yun ang gusto mo na itawag doon, then be it. Kinuha niya ang kamay ni Aryan at tinalikan iyon. You won't regret this. It was the one of the happiest days of Vladimir's life. Ngayon ay nasisigurado na niya na maayos lang talaga kay Aryan ang lahat. Gusto din siya nito. Hindi man ito inamin sa kanya na mahal siya nito kagaya na lang ng nararamdaman niya dito ay sapat na iyon para sa kanya. Halos ganoon na rin naman para sa kanyang ibig sabihin noon. Ipinagpatuloy nila ni Aryan ang pag-akyat sa tower. Nakarating sila sa roof terrace kung saan makikita ang Locks of Love. Ilang beses nang na-feature ang lugar na iyon sa mga teleserye at pelikula sa bansa. Popular iyon sa mga tao na gustong magsabit ng lock ng mga ito na sumisimbolo ng eternal love. Dahil alam niyang maaaring magpunta sila ni Aryan
Ngayon doon ay naghanda siya ng padlock na maaaring isabit nila doon. Nakikooperate naman sa kanya si Aryan. Sabay nilang isinarado ang lock na para bang normal silang magkasintahan. Inilagay nila ang susi sa post box of love. Hinalikan niya si Aryan sa noo pagkatapos nilang magawa ang romantiko na bagay na iyon. Naramdaman pa din niya ang pagkailang ng ngayon ay kasintahan na niya, pero hindi na lang niya pinansin. Balang araw ay masasanay din si Aryan sa kanya. Kahit matagal na niyang ginagawa ang pakikipaglapit dito nang hindi ito naiilang. Umaasa siya na darating din ang araw at magiging komportable din ito sa kanya. At higit sa lahat, maririnig din niya ang salitang mahal din siya nito. Hindi lang basta gusto, kung hindi mahal.